Isang makakalikasang araw, ikaw ba ay magre-rehistro sa Company Registration System o CRS ng Environmental Management Bureau? Pero bago yan, ano nga ba ang CRS? Ang CRS ay isang online system na ginawa ng Environmental Management Bureau. Dito, dapat muna ay nakarehistro ang isang establishmento bago ito makapag-apply ng Hazardous Waste Generator Registration Certificate sa Online Hazardous Waste Management System o makapagsumiti ng self-monitoring report sa online SMR system. Paano mag-register? Hayaan ang turuan ko kayo. Sa pag-register, siguraduhin may stable internet connection. I-type sa address bar ang client.emb.gov.ph/CRS. Sa paggawa ng account, i-click ang Create an Account. Ngayon ay punan lahat ng detalyeng hinihingi. Maglagay ng anumang username na nais. Ilagay ang iyong first name, last name, at ang iyong posisyon o designation sa iyong establishmento. Maglagay ng active email address. Tandaan, siguraduhing active ang email address na ilalagay sapagkat dito ipapasa ang approval details ng inyong request. I-input ang iyong phone number. Maglagay ng nais na password na hindi dapat papaba sa 7 characters. Ulitin ang password na inilagay para makumpirma. Reminder, huwag kakalimutan ang username at password. Ito ang magsisilbing inyong login details sa inyong CRS account. Piliin sa drop-down list kung saan rehiyon na bibilang o matatagpuan ang iyong establishmento. Sa pag-attach ng company at anumang government-issued ID, siguraduhin nakasave na ang mga ito sa inyong computer at naka-picture format. I-click ang Choose File at piliin ang file ng ID mula sa inyong computer. Bago mag-save, i-check ng mabuti ang mga nilagay na detalye. Kapag okay ng lahat ng detalye na in-input, pindutin ang Save. Ayan! May CRS account ka na. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Kailangan mong lagyan ng establishmento ang iyong account. I-type sa address bar ang client.emb.gov.ph/CRS. I-input ang username at password na inyong nilagay sa paggawa ng CRS account. At i-click ang Login. Ngayon ay pwede ka na mag-register ng iyong establishmento. I-click lang ang Add Establishment. Sa Step 1, piliin sa drop-down list kung saan rehiyon na bibilang matatagpuan ang iyong establishmento at pindutin ang Next button. Sa Step 2, i-click ang Not in the List. Step 3. Establishment Data. Punan ang mga boxes ng mga detalyeng hinihingi. I-type ang name of establishment at piliin sa drop-down list ng project type kung saan nabibilang iyong establishmento. Upang mas madali ang paghahanap, maaaring mag-type ng keyword. I-input rin ang company telephone number at company email address. Establishment or facility address. I-input ang street number at name. Piliin kung saan rehiyon na bibilang ang iyong establishmento. At sa ganitong pagkakasunod-sunod, piliin sa drop-down list ang province, city or municipality, at barangay. Ilagay ang geographic coordinates ng eksaktong lokasyon ng iyong establishmento. Sa pag-input ng iyong geographic coordinates, maaaring gawing reference ang Google Maps o Google Earth. Sunod ay ang type of business or industry classification.
sa pag-identify ng PSIC code, maaaring gawing reference ang 2009 Philippine Standard Industrial Classification. Sunod ay i-type ang mga detalyeng hinihingi para sa CEO o President o Owner, Plant Manager, Pollution Control Officer o PCO, at Managing Head. Pagkatapos, i-upload ang permits o certificates na in-issue ng EMB para sa inyong establishmento, gaya ng Discharge Permit, Certificate of Non-Coverage o Environmental Compliance Certificate, at Permit to Operate, sa pamamagitan ng pagpindot ng Choose File at piliin sa inyong computer ang nararapat na dokumento. Kapag kasalukuyang na-file at pinoproseso pa lamang ng opisina, piliin ang On Process. Kapag wala naman kayo naman nasabing permit o certificate, piliin lang ang None. Kung hindi applicable, piliin ang Not Applicable. Sunod dito ay ang pag-upload ng authorization letter sa pamamagitan ng pagpindot ng Choose File at piliin sa inyong computer ang authorization letter na naka-PDF format. Siguraduhin pirmado ang authorization letter na Head of Establishment o Authorizing Officer bago i-upload. Pagkatapos, pindutin ang Next button. May magpapakitang acknowledgement letter. Patunay na nakapagbigay ka na ng request for registration para sa iyong establishmento. Pumunta sa company dashboard ng inyong account. Iyong mapapansin na ang iyong establishmento ay may status na Requested or for EMB approval at nasa pending establishments pa lamang. Kailangan mo nang i-evaluate ng EMB ang iyong request bago ma-approve. Kapag na-approve na ang iyong request, ay may matatanggap kang email na naglalaman ng approval details ng iyong request. Makikita rin sa iyong dashboard na nasa approved establishments na ang iyong establishmento. Diyan na nagtatapos ang registration ng iyong establishmento. Para sa ibang katanungan, maaaring tumawag o mag-email sa EMB Region 1 sa pamamagitan ng telepono at email address na ito. Huwag din kakalimutang i-like ang Facebook page at mag-subscribe sa YouTube channel ng EMB Region 1. Maraming salamat!